Maganda tong trade natin ngayon and yung position natin saktong-sakto sa sentiment na meron ngayon yung market. I also would like to discuss bakit ko nga ba din napasukan tong trade na to, and magkaroon muna tayo ng quick technical analysis. Aside from showing the numbers, mag-gets nyo rin and maintindihan nyo bakit ba natin kinuha itong trade na to, and ano ba yung mga technical reasons or ano ba yung mga indicators na mga tinignan natin for us to execute this trade. So umpisahan natin sa ating technical analysis. Move on muna tayo sa ating coin market cap para makita natin ano ba yung reasoning natin behind dito. So upon checking, no, our current market cap right now is already 3.09 trillion. So ibig sabihin talagang nabawasan yung market, and eto na, nafe-feel na natin yung impact ng pag-sell ng mga institutions sa ibang bansa who are trading crypto. And right now, mapapansin natin na the market is flushing. Titignan natin to sa technical analysis. Ano ba yung mga possible reasons bakit siya bumabagsak ngayon? And of course, i-share ko din ngayon ano yung reason kung bakit ko tinik itong trade na to and bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagtitake profit. So umpisa natin ngayon sa ating BTC analysis. So for the past few weeks, meron tayong post sa page natin. Ang na-mention ko doon is that we are looking for a consolidation around this level. So hindi pa rin nababago yung analysis natin na yan because right now, yung market kasi buhay na buhay pa yung momentum ng mga sellers. So dito nagkaroon lang sila ng pause, but I think no, mataas yung chance na magkakaroon pa sila dito ng continuation. Kung titignan natin after a couple of days, tapos nag-close yung monthly time frame natin and then nasundan ng panibagong candlestick. Exactly December 1, bumagsak yung market, nagkaroon siya ng breakdown, and I think since open pa yung daily time frame natin, may ano pa to, potential continuation or maybe siguro retest, and yan yung isa sa sinakyan natin. Let's check naman yung smaller time frame of 4-hour time frame. Ito na, nandito na yung juicy part kung bakit tayo nagkaroon ng short position. So hindi natin nasabayan itong position na to. Ito din yung price action na ina-anticipate natin that there will be a potential consolidation. Ang target natin will be around 100 USD kung magiging successful yung consolidation na to. Pero right now, wala pa tayo dun sa reality na yan dahil hindi pa nabubuo yung consolidation niya. So for those who are asking, ano ba yung tsura coach ng consolidation? I want you to imagine, ang consolidation, it means there is a price that is moving on a range bound. So wala siyang clear direction. Magkakaroon lang yan ng clear direction the moment na magkaroon siya ng clean breakout. So right now, wala pa tayo dun sa stage na yun. Nagkaroon na tayo dito ng level. So that's why i-move na natin tong area na to. I-move na natin siya. Ang next natin dyan ay, this is going to be our resistance level. So until hindi pa mabuo yung pattern dito or maybe siguro magkaroon siya ng continuation, and that's why isa yun sa in-anticipate natin dito. Ito, papakita ko rin sa inyo guys kung paano ko i-close yung position natin ngayon. Kasi ang plan ko dito guys is we're going to enter on a breakout. Pagka-break niya, TP hit na agad tayo. Ngayon, hinihintay ko lang mag-close yung 1-hour candlestick and then doon tayo mag-close ng position natin. Coach, ba't mo i-close? Pwede pa naman ah. We only have 1 minute left bago ko i-close yung position kasi yun yung nasa trading plan ko regardless kung ano yung magiging outcome ng trade. I-close ko to guys. Ayun yung trading plan ko eh. Ayun na, nag-close na siya. Nag-close na, 8:55 na. So what I'm going to do is magre-reduce ako ng mga position. Ayan, so nabawasan na natin yung position natin dito. So another bawas ulit tayo. Dito makikita natin, no, ang lalakas ng buyers. Pero I think magkakaroon pa to ng follow through. Pero wala na akong paki doon kung magkakaroon siya ng follow through because what I'm doing right now is sinusundan ko lang talaga kung ano yung strategy ko, ano yung plano ko earlier. Kasi this could have been a different outcome. Pero regardless, dahil 8:55 na, I'm going to close my position. Ang tawag ko dito is time-based execution. So may mga execution ako na kino-close ko or ino-open ko yung position on a specific period of time. For example, 4 hour, 1 hour, or 24 hours. Hopefully, makuha niya siya. So, kuklose ulit ako ng another position. One of the reason din kung bakit gusto ko i-share to ngayon guys is para makita nyo kung paano pag-sell ng position. Sa market kasi, ang kukunin niyan yung pinakamahal na price eh. So, makakaltasan pa yung profit mo. So, what I do is, kinukuha ko yung last price. So, ito last price. Diba 302? Ayun o, kiniklik ko lagi siya. Tapos, dun ako magko-close. Kung mapapansin nyo din sa behavior ko, isa sa ginagawa ko pag nagko-close ako ng position, hindi ko kino-close yung buo. So one of the reason kung bakit hindi ko kino-close ng buo kasi you have to scale out. Ano ibig sabihin ng scale out? Ibig sabihin, pwede mong i-anticipate na baka meron pang continuous move yung price. So it's either 80%, 20%. So in this case, gagawin natin, mag-iiwan tayo ng 20% tapos maglalagay na lang tayo ng stop loss around this level. Pero kung hindi siya tumuloy, okay lang. So close tayo, click ulit natin to. Close lang ulit. So right now, ang natitira nating margin is 312. Tapos lalagay tayo ng stops dito. Moving trail.
Ayan. TPSL, stop loss. So whatever man kung ano yung maging outcome ng trade na to, kung magkaroon siya ng continuation on the downside, goods pa rin. Pero kung magkaroon na siya ng movement on the upside, kasi one of the reason kung bakit ganun din yung isa sa plano ko sa trading is because babalik tayo dito sa aking analysis. Ayan. So kung titignan natin to sa higher time frame like monthly, meron kasing support level dito. So ano yung support level natin dyan? Ayun, no? Ito yung support level na nandyan sa area na to. Alisin natin ibang line. Ayun, sakto. So, na-trace up na tayo. So, the reason kung bakit ganun lang yung ginawa nating strategy is because I'm just anticipating for what we call CTR. Ito yung isa sa setup na ginagamit ko. Ang ibig sabihin nito ay CT retest. So, ibig sabihin, magti-trade ako ng pullback. So, regardless kung long or short siya. Long or short. So, yung CTR setup ko, hindi ako mag-anticipate ng continuation. Kukunin ko lang yung maliit na move na kailangan ko. That is almost 1:3 ratio. So kung mapapansin nyo, hindi ko agad siya kinlose kanina doon sa ano. Nung nag 10k siya, nag 10,000 USD profit siya is because ang reasoning doon is dapat mag-scale out tayo. So paano ba itsura nito? Sabihin natin. So for our entry, kung titignan natin sa smaller time frame, nag-entry tayo dito. Tapos in-anticipate ko to. Etong CTR setup ko na to. So CT retest. So ibig sabihin, magti-trade ako ng breakout pero i-anticipate ko din na magre-retest lang siya. So pwede itong baliktad eh. Sabihin natin, ganito itsura niya. Baliktarin ko lang. Yan. E-enter ako dito. Kung babaliktarin ko to, gagawin ko siyang long. E-enter ako dyan using the CTR setup. Tapos, pagka-swing niya, doon ako mag-exit. Tapos, realistic lang yung expectation. Hindi ako mag-a-anticipate na magtutuloy-tuloy pa siya doon. Ang kailangan ko lang makuha is ito. That is why, setup is very important in your trading. Kasi, if you are always looking for a trade, nag-trade ka, tumama yung trade, kaso, gusto mo, tumaas pa. Gusto mo, mag-continue pa. So, what's the outcome? Most of us, kahit ako guys, no, pag ganun yun yung ginagawa ko sa trade, nag-expect pa ako na sige pa, taas mo pa, itaas mo pa. Nag-feel siya because hindi natin nakikita yung reality na sino ba yung mga participants dito sa market. Of course, ang mga participants dito, nandyan yung whale retailer, nandyan yung mga smart money, nandyan yung mga institution. Of course, for them to make money, realistic expectation nila na hindi ko kailangan saluhin yung buong move, ang kailangan ko lang kunin is itong move na to. Which is ganun yung ginawa natin kanina. Ito lang yung move na kailangan natin kunin. So that's why, kung pansin natin, nag-pullback na siya. Because, kasi itong setup na to ay meron siyang support level dito sa area na to. Ganun lang ang plano ko for this trade. And hopefully, ma-apply natin yung ganitong mindset because most of the newbies, iniisip nila pag nag-work na yung trade, ang gagawin na lang nila is mag-hold. At some point, that is true. Kung tama yung direction na sinusundan mo, for example, for the past few months, ang market natin is trending and ang direction niya is uptrend. Habang wala pa tong price action na to, kung papansinin natin yung direction niya is paangat lang talaga ng paangat. So, the only thing that you can do is keep on buying and mag-hold. Kailan ka mag-exit? Mag-exit ka once na-meet na ng price yung tinatawag nating break of structure. Because kung hindi mo susundan yung break of structure, meron ka tayong kasabihan, the trend, your friend, until it bends. So dito, nag-bend na yung trend. So kung titignan natin, yes, it's moving on an uptrend, pero dito nag-bend na yung trend and it breaks multiple indicator. Marami na rin siyang confirmation from a bearish perspective. Pati yung mga indicators like EMA 50, 200, sinasabi na rin na bearish yung market. So, kung kokolektahin natin yung mga factors na yun, it means malinaw na, okay, hindi lang yung institution, hindi lang yung news, hindi lang yung indicators mo, pati yung indicators ng iba are saying bearish na. So, with that, para mas tumaas yung probability mo, babalik ka dito. The trend is your friend until it bends. So, right now, since yung market is currently bearish na, so what you can do is, ang kailangan mo lang lagi hanapin ay yung mga setups for bearish. So, ano ba yung mga setups natin for bearish or maybe siguro yung mga patterns na pwede mo i-trade? Pupunta tayo doon sa category ng bearish patterns. Nandyan yung head and shoulder, bearish flag, nandyan na rin yung double top pennant. Wala ka na ibang hahanapin kundi puro ganito. Nung bull market, pag ginawa mo to, masusunog yung account mo. Why? Kasi you are not trading with the trend. You are trading against the trend. So now, if you trade with the trend, tapos ginamit mo pa yung mga pattern that is also bearish, it means mataas yung probability or yung chance, yung percentage na mag-succeed yung trade mo. So try nyo guys, no? What you can do is collect kayo ng mga chart patterns, tapos i-check nyo. You can also compare kung ano yung naging outcome when you are following yung trend versus doon sa you are trading against the trend. So from there, magkakaroon ka din ng collection of data na, oo nga no, so every time na nagtitrade ako tapos bullish, short ako ng short, doon ako nalikha.
mag-liquidate. Pero nung ginawa ko, sinundan ko yung market kung saan yung direction niya, doon ako kumita. So that is also true dito sa magiging next current market condition natin, which is bearish. So habang nagiging bearish yung market, nagde-develop na rin dyan yung mga patterns. Ang kailangan mo lang lagi dyan, syempre, patience. And kailangan mo talaga maghintay para lumabas yung mga setups na yun. And once makita mo yung mga setup na yun, just make sure you have a trading plan in place and dapat prepared ka kunin yung mga setups na yun. Kasi kung aral ka ng aral but you cannot execute, it is going to be hard for you. Unahan ko na kayo, guys. I'm here to set your expectations, not to hype you na sa isang trade mo lang kikita ka ng milyon. I'm not here to motivate you. I'm here to give you the realistic expectation, which is hindi lahat open marinig. But that expectations help me stay in this market and of course continue my journey as a full-time trader until nakahawak na rin ako ng funds, until napasa ko na rin siya sa mga students ko. So yun, guys, yung journey, and hopefully may sulat natin yun, because if you are really serious in trading, unahan na kita, mahirap siya, but yes, it is worth it. Again, marami ka din talagang pagdadaanan. Marami din talagang pera sa market. There's a vast amount of money in the market. It's up to you. How are you going to keep yourself composed habang lumalabas yung mga challenges sa'yo? And I'm also wishing na pag dumating yung mga challenges na yun, malagpasan mo siya, kasi the higher the level, the more na next level ka sa trading career mo, nagiging clear eh. And the more na nagiging clear siya, nagiging malinaw rin na, pwede ko na talagang gawing full-time itong trading na to. And that's what you want to experience pag nagtuloy-tuloy ka sa journey na to.